Okay guys, so in today's video, pag-usapan natin paano tayo makakapag-create ng e-wallet natin para makapag-start na kayo sa journey nyo sa crypto. Okay, so ang kailangan natin i-download, pwede kayong mag-download ng tawag dito, ng BitGet, ng Trust Wallet, ng SafePal o dili kaya ng OKX. So punta lang kayo dito sa Play Store. Then search nyo lang, no? Search nyo lang yung SafePal. So SafePal lang i-kuha natin. I-download natin. Anyway, pare-pareho lang din naman 'yan. So pwede mo naman i-mirror sa bawat isa niyan. So yan 'yon. I-download natin ito. Okay? So crypto wallet. Then okay, nakalagay na dito kasi nagamit ko na ito dati. Then install mo lang. Yan yung ano niya, yan yung kanyang logo. Ito yun, oh. Yan yung logo ng SafePal. So install mo lang. Then a few minutes, may install na yan. So ang kailangan nyo na lang gawin ay i-open natin. Okay? So wait lang natin mag-install. Okay, so again, ang pwede nyong i-download ay Trust Wallet, SafePal, OKX, BitGet. So pwede ninyong gamitin ang mga yon. So pare-pareho naman yan. Okay? So, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-create ng wallet. Okay? Using SafePal. Okay? So, kung nasa AIM Finance kayo, AIM Crypto kayo, ay pwede nyong magamit ito. Okay? So, downloaded na. Yan. So, open na lang natin. Okay? Dito na tayo mag-open. Okay? Matik yan. Nasa ano ninyo na, nasa cellphone nyo na yan. So, ang pwede natin gawin ay mag-create wallet, new wallet, or mag-add existing wallet. So, kung meron na kayong wallet sa BitGet, meron na kayong wallet sa OKX, pwedeng ito na, add existing wallet. So, sa ngayon, ay kung baguhan ka, mag-create tayo ng new wallet. Okay? So, i-click natin yung new wallet. So, mag-create po kayo dito ng password. Okay? So, magpo-post lang muna ako ha, para hindi ninyo makita. Okay. Yan. So, pwede rin kayong mag-enable ng inyong thumbprint. Yan. So, matik yan. Meron na kayong wallet dito. So, i-back up na lang natin. Pwede nating i-back up ngayon o dili kaya skip now. Eto mga kaibigan, mga kasama. Magpapakita kasi dito yung 12 recovery phrase. So, tatandaan ninyo, wag nyong i-share kanino man yung recovery phrase na yan. Kasi anything happen sa wallet ninyo, anything happen dun sa cellphone ninyo, yan ang pang-re-recover ninyo. So, anong kailangan nyong gawin? Ay isulat nyo sa inyong notebook. Yung hindi siya mawawala. Kasi yan ang recovery phrase ninyo. Okay? So, i-back up now na natin para makita nyo. Back up now. Ayan. So, back up now. Ayan. So, meron siyang ano dito ha. Pwedeng pang backup. Pwedeng backup via Google Drive o dili kaya backup manually. Kung backup manually ang gagamitin natin, isusulat natin ng wastong pagkasunod-sunod ng mga recovery phrase na yon. Okay, so backup manually tayo. So meron babala dito ha. May nakalagay important notice o important details na kailangan nating malaman. The loss of mnemonic phrase will lead to permanent loss of your asset. Once the app is deleted, the wallet data will be deleted. Okay? Please back up mnemonic phrase in a secure environment. So, ibig sabihin, kailangan nyong isulat. So, pag naintindihan nyo na yan, okay, i-check nyo na. Then, I understand. So, pag click nyo yung I understand, lalabas na yung mga mnemonic phrase. Okay? So, ilalagay muna naman ulit yung inyong password. So, i-post ko lang ulit. Ayan. So, lumabas na dyan. Pag lumabas na dyan yung yung mnemonic phrase mo. So, may nakalagay dyan, no? Do not screenshot. Okay? Do not store mnemonic phrase online. Tapos, do not send the mnemonic phrase to anyone. So, wag nyong isesend yan. Tapos, kailangan ay
ilista nyo itong mnemonic phrase na ito sa wastong pagkasunod-sunod. Okay? Kasi yan ay yan ang inyong mga recovery phrase. Tapos mamaya kasi i-click nyo yan. Okay? I-click nyo yan. So pag click mo na itong next, i-click mo itong next. Yan. So i-click mo na itong next. Yan, yung next sa baba. Automatic yan, mararambol yan. So i-click mo ayon sa pagkasunod-sunod. So kailangan na i-ano mo siya, na ilista mo siya bago mo siya i-next. Okay? So pagka next, makikita natin diyan, no? Naka-jumble na yung letter. So yung letter, yung mga word. Okay? So i-click mo yan. Halimbawa, yung number 1, i-click mo yung number 1. Okay? Ganun ang mangyayari diyan. So i-kuan ko lang muna, i-post ko. Okay? Ayan, so pag na-click mo na isa-isa ayon sa pagkasunod-sunod, i-click mo na lang ngayon itong verify. Okay? So pag click mo na yung verify, ayun, nakapasok ka na sa iyong wallet. Okay, ngayon, eto ngayon yung interface ng inyong wallet. So nakikita nyo naka-dollar siya, ano. And at the same time, merong mga, kung meron ka namang hindi kailangan dito na mga crypto, pwede mo naman tanggalin yan. So ang gagawin mo lang, punta ka dito sa ilalim. Asan na yung ano, yung manage token. Ayan. So makikita nyo dito yung manage token or manage coin. I-click nyo lang yung manage coin. So ayan yung mga nakabukas na coin. So pwede mong isarado mga yan. So isarado mo yan. So pwede mo ring isarado mga to. O pwede mo ring isarado. Okay? At kung pwede mo namang kung may kailangan ka dyan, pwede mo naman buksan para hindi magpakita lahat. Okay? Sa ngayon kasi, ang kailangan ko lang dito is si BNB tapos si USDT. Okay? So i-type mo naman dito USDT. Okay, USDC or USDT. Okay, USDT. Ayan. So ang kailangan ko ay si USDT BEP20 ang kailangan ko. Okay? So ito yung si USDT BEP20. Yan, magpapakita na diyan. Okay, so pagbalik mo dito, pagbalik mo sa wallet, so makikita mo na diyan si BNB, BTC, USDT. Ngayon, ang gusto kong idagdag dito is si AIM token. Okay? So pwede mo namang ilagay dito. Okay, pwede mong ilagay or i-research. Okay, gamit yung kanyang CA. So, okay, so puntahan natin dito sa notes. Puntahan natin dito sa notes. Sinave ko dito yung CA or contract address ni AIM. So ito yon yung contract address niya. So kung gusto nyong maglagay din manually, so pwede nyong kopyahin yung mga contract address. Or kung sikat na token yan, pwede nyo naman i-research lang dyan. Natin i-search dito. Okay, search natin dito. Tanggalin lang natin yung nakalagay. Ayan yung CA. Ayan nakita nyo, lumabas. Eto lumabas. Okay, pwede nyo nating i-search using yung kanyang CA. O dili kaya, pwede tayo dito manually. So, i-click mo lang yung plus, then palitan mo yung network, then i-click mo dito para mas sigurado ka. Okay, paste mo. Okay, so lalabas dito yung pangalan nyo, automated income machine. So, tama siya. Then, symbol, then decimal. Then, i-confirm mo na lang. Okay, confirm. May nakalagay dito, confirm sa ilalim. Okay, confirm. Okay, confirm mo na. Then, matik yan. Pagbalik mo doon. Okay, pagpunta mo dito. Okay, nandito na si AIM. Ito yung logo ni AIM So, ganun ang magdagdag. Ngayon, di ba, naka-ano siya, naka-dollar siya. So, ang kailangan nyong gawin ay pumunta kayo doon sa setting. Dito sa taas. Ito yun, dito sa taas, dito yun. Ayan. So, i-click mo lang yan. Then, punta ka dito sa
fiat currency. So, palitan mo yan ng piso. Ayan. So, ilagay mo lang dyan, PHP. Ayan, PHP. So, click mo yan, magiging piso na yan. Pag back mo, naandun na yan, piso na yan. So, lahat ng asset mo na ilalagay mo dito ay magiging piso na ang value. Okay? So, ganun yan. Ngayon, kung gusto mong magdagdag pa ng wallet, halimbawa, magdagdag ka ng wallet, click mo lang dito. Yan. So, pwede mo rin palitan ng pangalan yan, ha. Okay? So, kung gusto mong palitan ng pangalan yan, click mo lang itong tatlong dot dito. Then, dito, pwede mong palitan yung pangalan. Ayan, change mo lang. Okay? Change mo. Ayan. So, pwede mo na siyang palitan. Okay? Then, ito naman, yung sinasabi natin kanina. Kung gusto mong magdagdag ng wallet, no? So, i-click mo lang. Click mo lang ito. Okay? Click mo. Then, add wallet. Okay? So, pwede kang mag-add wallet. So, ito na yung sinasabi natin kanina. Add existing wallet. Okay, pagka na-save mo naman yung yung wallet mo doon sa Trust Wallet mo or sa ibang wallet. So, pwede kang maglagay diyan. Ilalagay mo lang yung 12 recovery phrase at automatic i-import mo na diyan. So, ganun lang ang gagawin nyo para makapag-create na kayo ng mga wallet ninyo. And ito rin ang gagamitin nyo doon sa AIM Finance staking. Pwede nyong gamitin ito. Okay? So, with that, maraming salamat.